I think 1 week na gagawin yan ng ating mga kapatid, okay, na ating mga kababayan, okay, sa KOJC, Palangga. So, sabi ko nga sa inyo kagabi, naaalarma ang mga jutang sinina. So, the reason why hina-highlight ang panggigipit dyan sa Senado, ang pagsira, pagkare-kare ng mga ebidensya laban kay Pastor, again, pagtatanim ng kaso sa kani-kanina mga personalidad na kritiko like me, like Attorney Glenn, like General Macanas. Ito po ay isang pagko-cover up sa tunay na issue na kinasasangkutan ng kuting at ahas. Okay? Kuting at ahas, tambaluslos. Okay? So, that lang. Para pagtakpan nga ang issue sa loto. Loan better, ilang loan bettors ang pinanalo ni Lisa Ahas Marcos at ni Mel Robles. At napatunayan yan diyan sa Senado na nag-grandstanding si Tulfo na nabuking at inamin ni Mel Robles na General Manager o Mel Langka, nakasabwat ni Lisa Marcos sa lahat ng kabalbalan, lahat ng kababuyan, lahat ng paggagancho, magkakasabwat sila. Narinig nyo naman, nag-millions and millions of viewers, nag-viral ang birthday greetings ni Lisa Marcos, Lisa Araneta Botod, Jahas, Smugs, lahat na binati niya. Nagbigay siya ng mensahe kay Robles na sama-sama tayo maging milyonaryo. Milyonaryo. Babangon muli, hindi para sa tambayan, kundi para sa kanila. Narinig nyo ng lahat. Napakinggan nyo ang hearing na sinabi ni Tulfo na iimbestigahan niya, gagamitin niya ang lahat ng sektor, lahat ng ahensya pala ng gobyerno o pati forensic, siya para magbabayad as a private investigator o lahat para lang ipakita sa taong bayan at malaman ninyo kung sino ang mga loan bettors. Naganap ba? That was the first hearing. Then, nagbigay ako ng expose sa inyo na binabackdoor, kinakausap ni Kuting. Okay? Ni Kuting, ni Smugs, ni Robles, si Rafi Tulfo na senador ninyong buwaka ng GMS, isa pa, na wag nang tuluyan si Robles. Dito sa issue ng loto, sa loan bettors, mga loan bettors, di ba? Dahil every other day o every bola na lang ng loto, every draw ay may loan bettors. So kita nyo na, even you, Dilawan, Pulahan, anuman ang iyong political association, pare-pareho tayong nagalit, nagwala na gusto natin mawakasan na kung bakit hanggang ngayon ay may mga loan bettors, billions, millions na pinapanalo si Lisa Ahas at si Mel Robles, General Manager. Hindi ginigisa sa Senado. Bakit? Tulfo. Sabi ko nga, natanggap mo na ba ang bilyong backdoor offer ng buwaka ng inang gobyernong ito? Kaya bumahag na ang buntot mo, bumahag na ang umurong na ang betlog mo kasing liit din ng butike. Wala ka talagang betlog, wala kang bayad para ipakita sa taong bayan kung sino itong mga loan bettors na ito. At kasi wala naman talaga, walang nananalo dahil sinabi na nga, inamin na nga ni Robles na yung mga litrato ay edited. So again, there's no such warm body o persona o kahit hayop ang nanalo sa draw ng loto. Kasi ang mga litrato ay hinango nila o ninakaw, kinamkam sa clothing company. That's number one issue na pinagtatakpan nila. Kaya si Pastor Kibuloy ngayon ang kanilang ginagamit and the rest of the congregation, the rest of the KOJC members na nilalapastangan ng gobyernong ito ang kalayaan nila, ang kanilang fundamental rights to practice para maging malaya ang kanilang pananampalataya kung sinong gusto nilang pagdasalan, gusto nilang hingan ng kanilang mga problema
At kung si Pastor Kibuloy ang nakikita nilang leader, dahil yan naman talaga ang leader ng kanilang kongregasyon, yan po ay pinanghihimasukan ng buwakan ng inang gobyernong ito para pagtakpan ang isyu sa Loto number 1. Loto, 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 kaya huwag kayong tumaya. Another Loto number 1 na issue, smuggler, Michael Ma, gusto nilang pagtakpan. Pag-a-appoint ni Kuting kay Michael Ma na walang dokumentasyon, hindi pinaalam sa bayan, ikinubli, tinilihim ng mga putang ina, yan ang gusto nilang pagtakpan. Pulburon, ang pagiging sangkot ni Kuting sa pulburon, ang pagiging bangag niya, gusto nilang pagtakpan. Kaya ang bunganga ako dito, everyday maririnig nyo. Kasi ayokong makalimutan ninyo ang tunay na issue. Di ba? Ano pa? Yung tungkol dyan sa agrikultura, sa Department of Agriculture na binaboy ni Kuting. Di ba? Kasama pa ng mga smuggling business nila. Smuggling, yan ang gusto nilang pagtakpan. Yung kahirapan ng Pilipino, kahirapan dahil sa pangangamkam nila, dahil sa pag-travel here, travel there, party here, over there, pag-attend ng Coldplay, di ba? Ng concert na nag-chopper, pero sa mga sundalo, dinedma, walang pakialam, lahat ng kaputahan gusto nilang pagtakpan. Alright? So yan yung mga issue na gusto nilang palangga. Okay? Peace and order. Well, ang peace and order, karugtong yan ang pulburon. Kaya ang target nila para makalimutan sa social media, kasi ang panlaban natin is social media. Alright? Kayong mga members, not only the KOJC, all members of this, lahat ng miyembro, when I say lahat ng miyembro ng ating society. Kahit sabi ko, kahit atheist ka o hindi ka naniniwala sa Diyos, wala kang pinaniwalaan, kasama ka dito, mga palangga, na gusto nilang babuyin at kalimutan ninyo ang mga isyong ito. Nakakagalit. Okay? Nakakagigil. Why? Balikan lang natin. Okay? Mapunta na ako doon sa hudyat. Okay? Hudyat. Yung hudyat na ibinigay sa inyo ng pagkakataon na kung saan noong February 19, noong idinamay o isinangkot ang pangalan ni Pangulong Duterte at ni Sara na sila ay nakatanggap ng bag of guns. Remember that? Na kinaray-karay ni Ontiveros dyan sa Senado at ikinonek ang issue kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. Hindi na lang po ito ngayong araw na ito, malalaman ninyo na hindi na lang para tigihin o gurgurin ang platform ni Pastor at ng SMNI at ng kanyang mga miyembro. Hindi na po ganun ang issue ngayon na dahil si Duterte ay connected or associated or friends with Pastor Kibuloy. The big issue now na kailangan nyong malaman na galing po ito sa ating puting ahas na sinasabi sa akin na Miss Maharlika, kailangan ma-intercept natin. Kailangan malaman, hindi lang miyembro ni Pastor Kibuloy, kundi buong sambayan ng Pilipino na ano ko lang dito, ang kanyang mensahe, mga palangga. Okay? Ng buong sambayan ng Pilipino na may plano ang Kuting at Ahas na agawin o kamkamin ang propriedad o ang property ni Pastor at ng kanyang mga religious members. See that? So, ang sabi dito, Miss Maharlika, natatandaan niyo ba nung hearing na i-connect si Sara at si Pangulong Duterte? Hudyat yon. Okay na ito, na posible, okay? Ang plano nila, dahil ito po ang naririnig namin dito sa loob, na pwedeng tamnan ng mga matataas na kalibre ng baril, okay? O kung ano pang mga illegal na mga kontrabando na pwedeng ihagis sa property o itanim sa property ng KOJC para sila madiin at maantala ang kanilang religious practice. At ito pa, at hindi lang si Pastor Kibuloy ang tinatarget, kundi ang buong
buong KOJC, pati mga miyembro, pati mga miyembro ng KOJC. Okay? Dahil, okay, naririnig po namin, naririnig po namin dito na may interes ang gobyernong ito na kamkamin o aagawin ang mga properties ni Pastor Quiboloy at ng kanyang miyembro. Kaya Miss Maharlika, sana maipahatid natin sa taong bayan para ma-intercept, malaman nila na kung, mabasa o marinig ng taong bayan ang kanilang plano ay hindi maitutuloy or magdadalawang isip sila. See that? Mga palangga, nakita ninyo? Alright? Nakita ninyo kung anong maitim na plano ng hayop na to. Kaya natin sinasabi, naalala nyo ang ating vlog, itong nagbigay sa atin ng information, mga palangga, ibang tao na naman ito. Pero, noong November 18, nung sinabi ko, Pastor Quiboloy, SMNI, tayo na isusunod. Kayo po ay ganito, ganyan, gigipitin kayo, tatanggalan kayo ng prangkisa, nagkatotoo, di ba? Even though, sinabi ko sa inyo ahead of time, actually, ang intention lang natin noon, para ma-intercept ninyo, malaman ng taong bayan, para hindi na ituloy yung panggigipit nila na tatanggalan ng prangkisa si Pastor Quiboloy. Yun po yung purpose ng information na binibigay natin sa inyo para masindak o matakot ang gobyerno na isuppress o gipitin tayo. At ito, particularly, ang pinag-uusapan natin, si Pastor at ang kanyang mga miyembro. So, nagkatotoo. November, December, January, February na ngayon. And now, ito, pinapahatid na naman sa inyo, mga kababayan, na posible, hindi ko sinabing gagawin nila 100%. The reason of this vlog, para po maalarma at malaman din ng mga grupo o mga members ng KOJC na kayo po ay magmatsyag, lalo dyan sa Davao, sa Prayer Mountain ninyo, sa inyong property na kung saan, dyan kayo nagninilay, dyan nyo inihinga ang inyong mga problema, dyan kayo nagdadasal. So maging alerto po kayo. Hindi ko sinabi, hindi ko to binablog para takutin kayo. Okay? At hindi ko rin sinasabi na ito ay maging 100% na gagawin nila. But the purpose of this message sa atin, ng ating puting anghel na lang, okay? Na nakarinig, na sukang-suka na kay Marcos Jr. at kay Ahas para malaman ng taong bayan na posible na hahagisan nila ng mga baril o kung ano paman para magdiin kay Pastor Quiboloy. Kasi nga, ito, remember that, ito nga sabi ng ating informer, sabi nga niya, Miss Maharlika, naalala mo ba yung dinadamay si Sarah na nakita daw nitong, ito, exact lang sinabi. Sabi ng kanilang kinaray-karay na fake witness. Ako po ay naging landscaper ni Quiboloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Quiboloy sa Glory Mountain pag dumating si Quiboloy sakay ng chopper. May dala po siya na malalaking bag na laman po ang iba't ibang uri ng baril at nilatag po ito sa tent na katabi po ng mansion niya, yung alias Rene. Remember that? Minsan po pumupunta din, okay, kung alam mo, kung iintindihin mo, ito yung statement niya. Okay? Dumadating daw si Pastor Quiboloy na may daladalang malaking bag. Dumating si Quiboloy sabay ng chopper, may daladala po siya na malalaking bag. Malalaking bag. Kaya bang bitbitin ni Pastor Quiboloy yung mga mabibigat o malalaking bag na yon? Kung titignan mo, kung ito siya nagsasabi ng totoo, kunyari ikaw yung nakaranas o nakakita, ganito ang tamang statement dyan kung nangyari ito. Ako po ay landscaper sa Glory Mountain. Nakita ka po si Quiboloy at ang kanyang mga 5 po yun, yung kanyang mga alalay, bit-bit po nila yung mga bag ng baril. Kasi kung alone lang si Pastor Quiboloy, it's impossible. Ang dami niyang members. Tayo nga eh. Di ba? Kung tayo ay may mga kasambahay, pag magbitbit tayo ng mga pinamili natin, sinasalubong tayo ng ating kasambahay or isinasama natin ang ating mga kasambahay, mga kapatid. Pag namamalengke, mag-i-equals, tayo, magkanya-kanya tayong kung marami kang bitbit o mabigat ka, tutulungan mo.
Di ba? So, pero dito sa statement ng alias Rene na ito, bit-bit ni Pastor Kibuloy ang mga mabibigat. How come? What is the point of having staff na hindi ka tutulungan sa pagbitbit ng bag? So, dito pa lang red flag. Okay? Sabi niya, minsan po pumupunta doon tapos biglang bawi, di ba? Minsan po doon pumupunta si former President Rodrigo Duterte at Davao Mayor Sara Duterte. Pag umalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga barel. So we all know na ito ay scripted o fabricated stories. Kasi ang taong nagbibigay ng salaysay, mga palangga, ang taong nagbibigay ng salaysay, detalyado yan. Sino ang mga tao sa paligid na yan? Okay? Kung ako ay magbibigay ng salaysay sa inyo, ng mga bagay, ng mga nangyari sa buhay ko. Let's say, for example, magbibigay ako sa inyo ng salaysay. Paano ko na-meet si Pangulong Duterte? Doon na nilatagan niya ako, nakalatag na yung red carpet na yun. So buong buo na may kukwento ko sa inyo na nung pumunta ako doon, pinag-antay muna ako doon sa certain room na yon, tapos binigyan ako ng balinghoy, di ba, ng kasaba, pinainom ako ng juice, then nakita ko yung mga tao, ang daming nagpapapicture, ganan, at daming mga photographers, PSG and everything. Nakita ko si Senator Bongo, napaakyat, magkasama sila ni Pangulong Duterte, tapos ako na, in-instructionan ako ng staff doon sa Malacanang, o Miss Maharlika, go ka na, salubungin mo na si Pangulong Duterte, then kahit pumikit ako, kahit malasing ako and everything, kaya kong i-detalye sa inyo yung mga pangyayari. Pati positioning, yung pagsalubong, tapos actually, yung picture, okay, yung picture na pinost ko ay kinuha ni Senator Bongo ang camera ko, sabi niya sa akin, o sige na, sabi niya, Miss Marlica, pipicturean ko na kayo ni Pangulong Duterte. So, yun yung detailed. Kasi you experience it, na-witness mo, ikaw ang personal na nakaranas. So, ganun magbigay ng statement. But dito sa hinayupak na state na kinaray-karay ni Ontiveros, nakita niya, bit-bit ni Pastor Kibuloy. So, si Pastor Kibuloy lang ang nagbibit-bit na mag-isa, kahit ang bigat-bigat. Anong ginawa ng staff niya? Nakatanga lang. So, we all know na gustong i-destroy si Pastor Kibuloy. Again, hindi ko po siya pinagtatanggol. Sa bawat religious group, sa bawat relihiyon, mga palangga, kahit anong relihiyon mo, may mga pangyayari talaga na hindi maiiwasan, na hindi maganda. Even as Catholic, even you Muslims, INC, Seventh-day Adventist, lahat yan may mga internal issue. Okay? Marami dyan na mga nagreklamo na kesyo ganito, kesyo ganyan. So, hindi ibig sabihin na idadamay mo ang lahat ng kongregasyon. Kasi mga kababayan, ang ginagawa nila ngayon, paggigipit kay Pastor Kibuloy at sa kanilang mga miyembro. Pati ngayon, pagtatanim o pagbabayad nila ng mga homeless people around the area para sirain ang kongregasyon. Mga kababayan, okay, meron ito. Kaya nga, di ba, merong batas, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Pilipinas at sa iba pang mga bahagi ng mundo, ang kalayaan ng mamamayan na pumili kung anong religious group ang kanyang papasukan, kung ano ang gusto niyang sambahan. Kasi ano ba ang purpose ng religion sa buhay natin? Di ba? Ang purpose ng religion sa buhay natin, para sa akin, meron kang community na kapag ikaw ay depressed, ikaw ay malungkot, ikaw ay may mga problema, meron kang sasandalan. Merong isang pastor o merong isang pare na iyong ihingaan, Father, ganito po, ganyan-ganyan, namumroblema po ako sa buhay ko. Anong role ni Father? Di ba? Papalakasin niya yung loob niya. So, maaring nasa down moment ka na ng buhay mo. Kunyari, like ako ay miyembro ng KOJC. Sobrang dami kong problema. Ito, nilatag ko. Ang sabi kinausap ko kunwari si pastor, dahil siya ang pastor ko. Pastor, ito po yung nangyayari, ito po yung yung pamilya ko, ito po yung kaibigan ko. Ganyan, down na po ako, gusto ko nang tumalo ng building. Parang ganon. Dahil nasa lowest point ka ng buhay mo, anong role ni pastor? Maharlika, okay, lahat tayo, may pinagdadaan ng problema, manalig ka sa Diyos Ama, ganyan. So, kumbaga na-enlighten yung iyong kadili, yung iyong yung bagsak mong kaisipan,
dahil nasa madilim ka na bahagi ng buhay mo. So kung mayroong isang pastor, may isang pari, even kaibigan, mga palangga, even kaibigan, magiging savior mo ang kaibigan mo na somehow, nung nasa darkest point ka ng buhay mo, na hindi mo alam, gusto mo tumalon sa building, gusto mong whatsoever, naliwanagan ka. Then, as a religious group or as a religious leader, yun ang paniniwala ng mga members nila na si pastor, o let's say ako, meron din akong grupo na si Maharlika, ay savior siya dahil siya ay nagbibigay ng kaliwanagan sa kanyang mga nasasakupan na imbis na malugmok, ay what? Pinapaalahanan niya ng kanilang miyembro na hindi ito katapusan ng mundo, hindi ibig sabihin wala na tayong pag-asa na mabago ang Pilipinas, may pag-asa pa kung tayo ay magsama-sama. And again, sabi nga dito sa Article 3, Section 5 of the 1987 Constitution, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Walang pwedeng ipasa, di ba, na batas na magdi-disrespect, okay, sa freedom na i-exercise ng mga religious groups, religious leader, mga believer, di ba? At yung kanilang the free exercise and enjoyment of religious profession and worship. Yun nga yung sinasabi ko. Hindi pwedeng panghimasukan ng gobyerno, okay? Ang iyong enjoyment na nararamdaman sa iyong religious group, sa inyong kongregasyon, walang pwedeng manghimasok. Batas, hindi pwede. Walang isinabatas na pwedeng panghimasukan ng gobyerno ang isang taong nananampalataya, whether ang tingin nyo, di ba? Ang tingin nyo kay Pastor Kibuloy ay ganito, ganyan. Walang karapatan si Virus, si Risa, ang gobyerno na sirain o agawin sa kanyang mga miyembro ang kanilang mga paniniwala na in-instill sa kanila ni pastor o kung sino man ang kanilang mga leaders doon, sila nung bata pa. Walang pwedeng umagaw sa kanila, lalo na yung pag-agaw ng property ng kanilang pinagsasambahan. Wala. Hindi mo pwedeng sasabihin na ito ay kulto, ito ay ganyan. Nakalagay po yan sa konstitusyon. Okay, basahin natin. Okay? The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference. Walang sino mang magdi-discriminate, lalo na ang gobyerno. Sabi dito, shall forever be allowed. Forever, eternity, eternal. Walang sino man na magsasabi sa inyo na ang INC, na ang Katoliko o ang KOJC, sila ay kulto. Wala. Kung ano man ang paniniwala nila. Kaya malaking challenge actually ang mga religious group na may mga ginagawa talagang hindi rin maganda. Pero sabi ko nga, wala pong exempted dito. Hindi, even Catholic, you know that already, may mga nagmumules siya. Yun na nga lang yung, kung itong religion natin, kumpara ito sa kaalwanan ng Pilipino para sa charity. Bakit mga binyag, kasal, nagdadasal tayo, pati pabati, pati prayer dito sa Amerika. Ano sabi ng ate ko, may papadasal ka ba? Sabi niya, magdo-donate ako ng $20. Sabi niya gano'n sa akin. Gusto mo magpadasal ka? Sabi ko, tanga na lang, magdadasal lang, magdo-donate pa ako. Sabi ko, ako na lang magdasal. Sabi ko, gano'n sa kanya. Ako na lang magdasal, diretso. Sabi ko, magdo-donate pa ng gano'n. But what I'm trying to say, as long as bukal sa loob mo, you support that church, you support that congregation, magbigay ka ng pera, and that's fine. Kasi, ano mo yun paniniwala mo yun walang pwedeng sino mang kisihod ang ahas at kuting na pagnakawan ang iyong damdamin, pagnanakawan ang iyong puso na kung sino ang iyong i-worship. Ms. Lolita, thank you. Laban kasama ang bayan. Simula na ng KOJ, ituloy-tuloy na yan. People power na. Oh yeah, very, very successful yung kanilang rally kagabi. Diba? So ngayon mabalik lang ako dito sa batas na ito. Sabi dito, okay, no religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Wala, okay?
Walang pwedeng pumigil dito sa ating lahat. So whether ang tingin nyo, let's say for example, ako may ibang religion, si Maharlika, kulto yan, ganito, ganun, wala kang karapatan. Kahit sino. Hindi mo pwedeng tanggalin, okay? Hindi mo pwedeng panghimasukan ang utak ko, ang utak ng mga religious members, religious group, kung anong paniniwala na gusto nila. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo palangga. Kaya ang ginagawa, okay, kaya ang ginagawa ng gobyerno, mga kapalangga, gusto nilang agawin sa KOJC members yung kalayaan na yun. Gusto nilang diktahan ang pangapuakan ng ina na labag hindi lang sa KOJC members, bilang sa mga mamayang katulad natin, kasi tao sila. Hindi man sila demonyo katulad ni Elisa at saka ni Kuting. May pamilya sila. Nakita mo yung mga nagrarally, young, nasa middle age yung mga tao, and they are educated. I listened to them before tayo mag-vlog. Di ba? Hindi ko man natao na mahaba, pero hindi ko man natapos. Nakita ko yung kanilang sincerity na nagsalita sila. Kasi, yun nga, educated ang mga nagsasalita. Makikita mo na sincere sila at nararamdaman mo yung kanilang pananampalataya, yung kanilang suporta kay pastor. So wala naman tayong problema na gusto nilang kasuhan yan, gusto nilang kasuhan, binabaliktad na nga, di ba? Yung fiscal, dan sa Davao, kahit binasura, pinanghimasukan na ni Remulla. Kasi nga, magkakasabwat sila. Pero gusto pa rin i-contempt ni Virus dyan sa Senado. Binaliktad na ang piskalya, gusto pa i-contempt dyan sa Senado. The purpose is, para nga kalimutan ninyo ang malalaking issue sa loto, sa pulburon, sa smuggling, at sa lahat ng kababuyan ni Kuting. Ngayon mga palangga, ano sinasabi ng probisyon ng batas na yon mga kababayan? Okay? Para siguraduhin, okay, ang probisyon na yon sa bawat individual, ang kanilang karapatan, ang right to practice whatever religion, whatever congregation ang gusto nilang puntahan. Okay? Na hindi nga pwedeng panghibasukan ng buwakan ng inang gobyernong ito. Dahil even sa ating mga political rights, di ba? I mean, when we support someone, anong ginawa natin nung sinuportahan ko si Kuting? Di ba? Ang dami rin nagsabi na, Maharlika, supporter ka ng magnanakaw, supporter ka ng murderer, lahat, everything. At ako nga ay pinadalan pa ng cease and desist letter ng mga kampo ni Leni Robredo noong 2017. Di ba? So, iginiit ko yung nararamdaman ko during that time dahil akala ko nga ay gagawin ni Marcos Jr. ang tama para sa Pilipinas at yung mga pangit na ginawa ng panahon ng tatay niya ay itatapon niya at gagawin niya yung tama. And now, August 2022, nung nagsimula akong nagpa-blind item sa inyo ng mga ahas-ahas. So, hindi nyo pwedeng panghimasukan ang nakikita ng mata ko, ang nararamdaman ko, yung hindi lang to naiisip kasi once na naiisip mo dahil trip mo lang, no, nakita ko mismo, na-witness ko ang kababuyan ni Lisa Ahas Aranta Marcos. Hindi nyo pwedeng baliktarin ang katotohanan. Ganun po yung ginagawa nila ngayon kay Pastor Quiboloy. Kaya naman, ang mga miyembro nila ngayon ay lumalabas. Bakit kayo lumalabas sa kalsada? Bakit sila lumalabas sa kalsada? Kasi hindi sila pinapakinggan ng jutang gini ng gobyernong ito. Instead of i-pacify the right thing to do dapat ng gobyerno para mapacify itong mga religious members ni Pastor Quiboloy, itigil na yung panggigipit kay Pastor. Dalhin nila sa tamang korte kung si Pastor ay nagkamali. Kasi in the first place, hindi ito first time lang. Kasi nagbasa-basa ako mga palangga. Noon pa, marami ng mga nag-aakusa sa kanya. At hindi lang siya. Marami ding mga religious, even ang iglesia, may mga issue sila. Sabi ko nga, even Catholic, whatever religious group ay mayroong mga issue. So habang ako ay nagre-research, for the first time, nakakita ko po yung Prayer Mountain ni Pastor Quiboloy. I-google nyo lang, pag may time kayo later, Prayer Mountain in Davao City. My God, sabi ko, para siyang paraiso. Yung Garden of Eden, mayroon silang Garden of Eden, parang European style, yung mga landscape and everything.
It's so beautiful. Para siyang royal, para siyang pang-royal, castle talaga ang mga eksena. Sobrang ganda, okay? Tapos naka-separate yung mga, ito, papakita ko lang, ayan o, yan o, ayan o, yung mga bahay, ayan, iba-iba. Meron silang souvenir coffee shop. Ayan, first time ko lang po nakita yan. Ayan, nakita nyo? So, ito, talagang alagang-alaga. Ayan, alagang-alaga yung mga, yan, alagang-alaga yung kanilang mga garden. So, ito pakita natin to. Ayan, mga kababayan, ang ganda-ganda. Kaya nung nakarating sa akin yung information na plano pa lang, hindi ko sinabing nakam-kam na naaagawin ang propriedad o property ng KOJC. Galit na galit ako. Sabi ko, ano ba itsura ng KOJC Kingdom na yan? Sabi ko kasi naririnig ko lang na mayroong mga property but hindi ko nakita. Nag-watch pa nga ako ng video ng yung kay Chris, 7 years, I think 7 years ago interview nung panahon ni Noynoy. Ang ganda-ganda, pinakita doon. Ang dami mga politiko, mga celebrity o kung sino pa mga dumadalaw doon. Sabi ko, okay. Kaya pala, gustong kamkamin ng mga jutang Ginines. Okay? Okay. Ngayon, mga palangga, sabi ni nagkamali, may nag-comment, nagkagulo din noon ang INC pero nakisawsaw ba ang gobyerno? Sabi ni Artem. Good point. Na hindi nakisawsaw, di ba? Parang wala ako natandaang issue. Tama. Hindi nakisawsaw ang gobyerno. Ngayon, sino ito? Si Palangga. Chef Moki. Hello Palangga, how are you there? Okay? Ngayon, Chef Mark, ngayon, hindi na kaialam, di ba? Nung time na yon, Prayer Mountain, okay? At ang sabi, at spiritual life, ito yata member si Palangga. Ang Prayer Mountain, religious group, okay, na walang maka-discriminate. Kahit sino religious, wala pwedeng mag-discriminate. At ito ay, anyway, ito, sige, napakaganda. Ang gustong mensahe natin dito sa vlog na ito, plano po nila na mga demonyo sa gobyerno na tamnan ng malalaking baril o kung ano pa man na pwedeng idiin lalo si Pastor Quiboloy para po maantala ang inyong operation bilang isang religious group. Kayo po ay panghihimasukan ng mga jutang Ginimis na gobyernong makasarili, makamkam, manggigipit. Talaga pong panghihimasukan ng inyong mga buhay, ng inyong mga pamilya. Kaya dapat on guard po kayo sa property. Okay? I-ready ang inyong mga camera. I believe meron naman mga CCTV dyan. Diba? Equipped naman yan. Kung parang Europe ang nakita ko. Chef Mark. Okay? Na-timing yan. Kung na-timing ka Palangga. Hindi ka nagluto ngayon, hindi ka nag-bake. But anyway, gusto lang po iparating sa inyo ng mga taong concern sa loob ng Malacanang. Meron pa pong taong concern. Kahit minumura natin ang mga pugad ng ahas at mga ulupong sa Malacanang, gusto po nilang iparating sa inyo kahit sukang-suka sila sa gobyernong ito na concerned po sila lalo na sa KOJC. Miss Maharlika, anong sabi sa akin? Kailangan ilabas mo ito para ma-intercept na at para hindi nila ituloy ang kanilang planong gustong pagtamnan ng mga baril at kung ano pang mga illegal na kontrabando ang property ng KOJC para totaling maparalisa na at tuluyan nila si Pastor Quiboloy. Bakit ako galit na galit? Hindi ako miyembro ng KOJC, pero Pilipino sila. Paano gawin sa atin to? Diba? Gawin sa atin to lahat. Na although nangyayari ito sa regular na buhay. I remember, ma-segue ko lang, kapatid, okay? Kapatid ng aking kaklase, okay? Tinamnan ng mga pulis, ng pulis patola, okay? Ng mga pulis ng barel. I'll tell you story. Kaya masakit sa loob ko. Yung kapatid ng classmate ko, binenta niya yung kanyang sasakyan. Siguro ang sasakyan nasa 100, luma na yung sasakyan, 100 plus thousand. I forgot the exact amount. Let's say 100,000. Nung nalaman, okay, doon sa kanyang barangay na nakabenta siya, may pulis doon sila, nakapitbahay, tapos may mga, alam niyo naman sa lugar na hindi ganun kagandahang lugar,
may pulis, may mga bata-bata. Nung nalaman na nakapagbenta siya ng worth 100,000, itong jutang gini ng pulis na to, ongoing yung kaso nila ha. Yung jutang gini ng pulis na to, ni-raid ang loob ng bahay nitong kapatid ng classmate ko, mga kababayan, na hindi naman nagdodroga o kahit ano. Sa harap ng kanyang mga anak, mga kababayan, binugbog, okay, yung kapatid, okay, ng aking classmate at kinuha ang kanyang pera, relo, lahat na pwede nilang makuha sa loob ng bahay, tinanggal. Ito yung kinasasakit ng loob ko, mga kababayan, na hindi lang ito nangyayari ngayon kay Pastor Quiboloy, nangyayari na ito noon, even before Duterte, during Duterte, and now Marcos. That's why I am fighting para mawala na itong kadyutahan ng mga pulis na ito. Imagine niyo sa pagdiin nila kay Pastor Quiboloy araw-araw. Nasabi nga niya, sabi nga ni Pastor, sasagutin ko kayo. Kasuhan niyo ako sa korte. Actually, kinasuhan na ako ng mga yan na basura lang. Pero ang ginawa ng DOJ, from Davao na kaso, kinuha nila, pinakialaman nila, binaliktad nila. Kasi nga, gusto nilang puruhan si Pastor Quiboloy, not na gusto nilang stop, okay, o wag bigyan ng platform si Duterte at si Inday, kundi now, eto na ngayon, para kamkamin, possible na aagawin ang kanilang prayer place o prayer mountain. Kasi nga, megit ilan? Ilang hektarya ba yun? Megit 100, 200 hectares? Kasi nakita ko sa aerial view, sobrang laki. Mga kababayan. Oh my God. Sabi ko gano'n, putangin ng gobyernong ito. Kailangan yung magsalita. Kailangan yung gumising na. Sabi ko nga kung may 7 million o close to 10 million na members ang KOJC, 50% lang. Kahit 3 million lang ang magpartisipar. Pero please, may nakita ako doon sa rally, wag po kayo magsama ng maliliit na bata. Di ba? Iiwan nyo or wag na lang kayo pumunta kung may maliit na bata. Ayoko nakakita ng ganun na may mga bata kasi mainit. Wag na kayo magsama ng mga bata. Just as adult. Ang mga bata, vulnerable yan. Hindi yan makalaban kapag may isang nanggulo dyan. Kasi tulad nga niyan, di ba? Mayroon silang binayaran doon ng mga homeless na pinasuot ng uniforme, then, not uniforme, pinasuot ng kaparehong t-shirt, ewan ko saan nila ninakaw yun, pinaprint nila siguro, whatsoever, tapos pinagsalita itong mga homeless na bayaran daw sila, na sasabihin, oh, ang sabi sa amin, 2,000 pesos ang bayad sa amin, pero 300 na lang. Tapos, para gumawa ng script na yun, ang ibigay pa sa kanila 100. See that? These evil people, para sirain, hindi lang si Pastor, kundi ang milyon-milyong Pilipino, milyon-milyong members nila. Again, wala po tayong karapatan lahat na panghimasukan ang kanilang mind of worship or yung puso nila kung kanino sila maniniwala. Hindi mo pwedeng sabihin, like kayo, di ba? Like kayo, yung dating nagalit sa akin nung binolja ko si Kuting noong August. Minumura ninyo ako, yung iba dyan. Si Maharlika, ganito, ganyan. Ano ang sabi ko sa inyo? It's okay. Freedom nyo yan. Yan ang nararamdaman nyo ngayon. But time will come. Sasabihin nyo sa akin, thank you, Maharlika. Sorry, dahil minura-mura kita at now totoo pala ang sinasabi ko. Di ba? At actually, masaya ako eh. Kasi, nung Agosto nga, ako lang nagsasalta eh. Tayo pala, hindi naman ako, pero konti lang tayo. And now, dinagdagan ni Marcos Jr. ang taong galit sa kanya pag namumuhi sa kanya dahil sa kanyang kabalbalan. Imagine nyo, kung napanood ninyo ang prayer rally, not only, well, let's talk about the KOJC kagabi, ang saya-saya nila. Nakikita mo na nandoon yung anguish, nandoon yung galit nila, pero they are united. May sayawan, may prayer, may testimonial. I mean, that's the best feeling in the world na magtipon-tipon. Even ako, nung ako ay nag-organize ng mga grupo dito, dahil sa kadyutahan kay Kuting, ang inorganize kong grupo dito, halos puro kay Marcos Jr. Yun yung feeling, yung emotion ko during the time na nagkakaisa tayo sa ating samahan o kongregasyon, whatever you call that, na wow, ito ako, nasa gitna ng entablado, naniniwala yung taong bayan sa akin na si Marcos Jr. ay magpapabangon sa Pilipinas
Kasi ang intensyon namin, kaming mga OFW or mga Filipino-Americans, na one day, uuwi kami sa Pilipinas na maging maayos. Babalikan namin yung mga lupa namin na maliliit o mga bahay na nakatiwangwang kasi nagbago na dahil kay Marcos. Nagsama-sama kami. That was the best feeling in the world na hindi ko pinagsisihan kasi I gained friends. But again, binudol tayo ng taong bayan. It's the same feeling na ginagawa ngayon ng KOJC, ng rally sa Davao, ng rally sa Cebu, na hindi pwedeng kontrolin o bayaran ni Lisa Ahas Marcos, ni Kuting Jr., hindi niya pwedeng isuppress katulad ng pinaggagawa niya sa mainstream media, sa mga trolls nila, sa kanilang mga bayaran. Yan ang hindi kayang bayaran ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas ni Tambaloslos. May point, mga kababayan. Kung itong presidenteng ito ay nasa katinuan, which is hindi, dahil bangag na bangag, bago pa mag-ignite o umapoy ang mga puso ng lahat, dapat in-stop niya na. Di ba? Inampat niya na. Nung ako ay nagsasalita about sa smuggling, about sa ahas sa Malacanang, dapat noon, pinatunayan nila na Maharlika was not telling the truth. Kasi, eto, ganyan, hindi totoo kasi itong nangyayari, magandang ekonomiya. Hindi totoo sinasabi ni Maharlika about smuggling kasi si Michael Mann nakakulong na ngayon. Hindi totoo sinasabi ni Maharlika na pinapakawalan namin o pinaprotektahan namin si Mark Anthony Sayarod kasi nakakulong siya ngayon. Pero hindi, at large silang lahat. Lahat ng binanggit mo, ini-enjoy ang smuggling, ang pulburonic and everything, at ini-enjoy pa ang pera ng bayan para sa what? Kanilang mga escort or PSG. Isa yan sa marami kong expose dito. Then wala, sabi ko nga, komunikasyon. 'Di ba? Ang isang matinong pamunuan, kahit sa kumpanya, nag-aaway-away ang inyong mga tao, ang inyong mga trabahador. Anong gagawin mo? Gagatungan ka? O sige, kunyari, dalawa, si Jandy, okay? Si Jandy at saka si Geng Mabiscoy, o kayong dalawa. Sa isang kumpanya, nag-aaway kayong dalawa. 'Di ba? Dahil may isa may eksena din, yung isa may ganoon din. As your boss, ako ang presidente ng kumpanya, hindi ko pwedeng sabihin, ay Ging, tarantado talaga yan si John Dean, ganito talaga yan, ako, kampi tayong dalawa kasi favorite kita. Even sa family, as a mother, we're not supposed to say that. Nag-aaway ang anak, si Nene at saka si Inday, kakampi ka kay Nene dahil si Nene is si Nene, mas maboka, mas magiliw ang kanyang personalidad, tapos si Inday, medyo tahimik. Bilang isang nanay, ikukumpara mo ang iyong mga anak, it's the same thing. As a government, as an institution, as a leader, hindi ka pwedeng dapat magkampi. Yun yung right thing to do. Ang ginagawa ni Kuting, di ba? Sabi nga nag-comment kanina, nung nagkagulo, may issue ang INC, hindi nakialam ang gobyerno. At nakalagay yan sa saligang batas na hindi pwedeng makialam ang gobyerno, ang state, ang institusyon sa kaguluhan o issue ng mga religious group. Question. Kung bakit tama ang batas? Kung bakit panggigipit ang ginawa-gawa kay pastor? May pinag-usapan ba sila doon sa Kongreso na si pastor ay nagpanalo ba si pastor ng bilyon-bilyon sa PCSO? Kung si pastor ang nagpanalo, di ba, nakatulad ng ginagawa ni Mel Robles as a general manager, that's the time nakasama akong dudurugin si pastor kung siya ang nagpanalo sa milyon-milyon o billions of pesos sa mga loan bettors. Si pastor ba ang author o ang promotor ng pag-edit na mga picture na nirelease ng PCSO? Wala. May narinig ba kayo na si Pastor Kibuloy ay nagnakaw o nag-kickback sa DSWD, nag-kickback sa PPA, nag-kickback sa Bureau of Customs? Kung ganyan ang kinasangkutan ni pastor at nakita nating katotohanan, kasama po ako sa pagdurog sa kanya. Pero ano ang involvement? Private. At si pastor lang ba? Kung titignan natin ang narrative ni Ontiveros, si pastor lang ba ang nasasangkot o sinangkot sa mga accusation na sinamantalahan niya na ganito, inapi niya si ganito? Hindi. Maraming kaso sa Pilipinas. At dapat nga, ang pinagtutuunan ng pansin ng buwaka ng inang gobyernong ito, yung mga politiko na sangkot sa pang-aapi, sa panggigipit, pangaharas. But Pastor Kibuloy is not a politician.
Why? Bakit siya ginigisa dyan? Number one, yan ang misyon ng Kuting at Ahas para kamkamin ang propriedad o property nila ng KOJC dahil inggit na inggit sila sa malawak na property at posible nga nilang gagawing commercial. Gusto nilang gagawing magtayo sila ng kung ano-anong mga building kaya posibleng tatamnan nila si Pastor ng kung ano-ano. Sita, mga kababayan, si Apollo Kibuloy ay hindi po siya taong gobyerno. Wala siyang ninakaw. Ngayon, doon sa mga binabato sa kanya na siya ay ganito, nagbigay ng pera, whatever, sasagutin niya yan sa tamang hukuman. Hindi si Risa Ontiveros o Virus ang magja-judge. At hindi pwedeng sabihin ni Remulla, Department of Justice, na tinanggal namin at pinalipat namin ang kaso, which is yan nga ginagawa nila, at 99% na kami na siya ay guilty. Wala pang hearing, guilty na, putang ina. See that? Wala pang hearing. Hindi pa nako-cross-exam ang mga kinaray-karay. Yun ang hirinig nyo, yung mga kinaray-karay ni Ontiveros, sabi ko nga, may nag-cross-exam ba sa kanila? Kasi kung ako magto-cross-exam, okay? Kung nangyari, tulad ng statement nitong si alias rin eh. Okay, ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain at doon ko po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy sa Glory Mountain. Pag dumating po si Kibuloy sakay ng chopper, may dala po siya na malalaking bag. Ang kunang tanong ko, okay, alias Rene, anong oras? Natatandaan mo ba kung anong oras, anong araw? Nung sinasabi mo na si Kibuloy ay dumating sakay-sakay ng chopper. At nung nakita mo na si Kibuloy na sinasabi mo, sino ang mga katabi mo? Anong ginawa mo during that time, 2 hours before, nung dumating si Kibuloy? Anong araw yon? O a night before that pangyayari, ano ang ginawa mo? Nung nakita mo si Kibuloy na bitbit, paano niya ipinatong sa bag? Anong kulay, anong lamesa, anong sukat ng lamesa ang kanyang pinagpatungan? Sinabi mo, bit ni Kibuloy, ang mga bag na mabigat, na sabi mong nakita mo, alias Rene, kung ako mag-cross exam, ano ang kulay ng bag? Number 1 yan, na mahalagang issue kapag kahit hindi tayo abogado mga palangga, nanonood tayo ng mga hearing-hearing. O sige, ano ang suot ni Kibuloy na damit nung time na nakita mo na siya ay bumababa sa chopper? At nung bumababa siya sa chopper, cross-exam to sino ang mga kasama niya? Natatandaan mo ba kung sino ang piloto ng chopper na yun? At nung siya ay bumababa, again, ilang bag? 1 ba? 2, 3, 4, 5, 10. Paano niya binibitbit? Ganyan ba ang pagbitbit? O ginanon ba niya? Pinatog ba niya sa ulo? That's how you cross-exam the witness. Pero ang ginawa ng mga putang ina, hinatulan na. Ni Risa Virus, hinatulan na niya si Pastor. Convicted na kaagad sa kanila. Again, hindi po yan ang tama na proseso na pag-convict sa isang tao. Okay? At one-sided lang. O ano pa sabi niya? Minsan po pumupunta doon si former Rodrigo Roa Duterte at si Mayor Sara Duterte. O minsan, okay, minsan. Anong panahon? Anong taon siya pumunta? Hindi nila pinag-uusapan doon. What year? Anong buwan? Yan ang mga mahahalagang detalye. Anong araw, anong buwan, natatandaan mo ba yon bago magpasko, after Pasko, whatsoever. Nung pumunta si Inday Sara, naalala mo ba kung anong suot niya? Ano itsura ni Duterte? Pero walang cross-exam. Convicted na nga kaagad, kinonvict na nila kaagad si Pastor doon sa Senado. You people, even galit kayo sa akin. Okay? Yung mga troll sarado, yung mga utak na mga yan, kasi bayad na yan ni Lisa Smugs. Ha? Tama ba yon? Ganun na lang ba? Na pag nag-witness kahit sinong doon, ay papaniwalaan na natin without cross-examination? Kahit sa ang korte, iko-cross-exam ka, titignan ang mga maliliit na detalye. Paano mo nasabi yan? Baka naman, sinabi ni alias Rene, kasi may mga nagpapatotoo lang, na binayaran siya. See that? Mga kababayan, kaya ang hindi naman karamihan, ibang mga Pilipino ay patuloy na lulubog at nagpapaniwala sa inihahain sa kanila ng mga senador, katulad ni Virus, ng gobyerno ni Kuting at Ahas, kasi gusto po kayong gawing mangmang. Kaya gusto ko sana lahat tayo, kahit mahirap, magsipag-aral tayo. Kasi kapag,
Hindi naman kailangan maging bachelor's degree ka or cum laude ka. Lamnan nyo lang po ng kaisipan ang inyong mga utak at inyong mga puso at maging critical, okay? Maging critical thinker. Hindi ka lang, kaya di ba sinasabi ko sa inyo dito, huwag kayo basta-basta nagpapaniwala sa sinasabi ko, yung bibig ko. You do your own thing, your research. Timbangin mo, ito bang pinagsasabi ni Maharlika, baka hindi etchos-etchos. Hindi ko sinabing paniwalaan niyo ako. Timbangin ninyo, gamitin niyo ang utak ninyo, ang puso ninyo, damahin ninyo. Kasi lahat tayo may kapasidad to think and to decide. Meron tayong, what do you call it? Meron tayong kapangyarihan, kakayahan. Meron tayong, magkaroon tayo ng sariling discernment bago maniwala sa inihahain, lalo na itong bulok, itong jutang ginitang gobyernong ito. Kasi the purpose here, bakit ginagawa ng Congress, ng Senado, na dinidiin-diin si Pastor? Para ulit-ulitin natin sa comment section, i-echo nyo yung bunganga ko, okay, na pinatungan na nga ako ng bounty. Gusto na nga akong ipapatay ni Lisa at ni Kuting. Kaya nga na-report, kaya araw-araw ko sinasabi, kaya in-report ko sila sa FBI. See? Ulit i-echo ninyo the reason kung bakit si Pastor ang kanilang dinidiin ngayon. Nung nakaraan si Teves, di ba? Si Bantag. Okay, medyo namatay-matay ng kay Teves, nandiyan pa rin. The same pattern. Para pagtakpan ang tunay na kababuyan na ginagawa nila sa taong bayan. Imbes na ipacify ang mga miyembro, ipacify ang kongregasyon ni Pastor, ipacify ang mga Pilipino para magkaroon ng dialogue, ng komunikasyon, sikuting. Di ba? Para sa ating lahat. Okay, naririnig namin ang inyong mga hinaing na sinasabi nyo, hindi sinasabi, nakita namin. Kunyari ako si Kuting, nakita ko si Robles na umamin na ang mga nilagay ng mga loan bettors ay hindi totoo. Kung ako nun, putang ina, tanggal na kaagad. Pero bakit tatanggalin ni Marcos Jr. si Mel Robles as General Manager sa PCSO kung kasabwat nila na nagpapanalo sa loto? Paano niya tatanggalin yan? Paano siya makikipag-dialogue? Paano bababa si Kuting na si Maharlika at ang social media nababasa namin paulit-ulit si Michael Ma ay smuggler daw at sinasabi niyang kasabwat si Lisa. At ito, pakishare, pakipost niya. Ito si Jong. Si Maharlika ay naglabas ng video na si Lisa, ang asawa kong ahas, ay sinasabi niya na ito. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. Di ba? Communication, dialogue to pacify yung galit. Not only galit, yung frustration natin. Ito si Maharlika, mahigit 1 taon na nagdadakdak tungkol dito sa involvement ni Lisa Marcos, Ahas, Araneta sa smuggling. Ano ang dapat gawin ni Kuting? Paimbestigahan. Okay? Paimbestigahan. Pero ulit, ito muna, si Special Envoy. Ulitin natin, mga kababayan. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay. Mga kababayan. Bakit lagi kong pinapakita yan? Sa sigaw ko, January of 2023, dahil narinig ko sa hearing sa Kongreso na yang si Michael Ma at yung pinakita kong unang video, iisang tao yan. Si Jong, Michael Ma, nakasama ni Lisa, na hindi o kinancel nila ang congressional hearing para sa smuggling. But the video na Special Envoy to China, that was June. So kung gusto ni Marcos i-address ang mga problema, ang hinaing natin lahat tungkol sa smuggling, putang ina niya, bakit inappoint pa niya na pasikreto na Special Envoy to China? Kung yun ang gusto niyang ipacify at ayaw niyang magalit ang taong bayan. So ibig sabihin, gusto niyang galitin ang taong bayan, nila ng asawa niyang hinayupak, lahat sila, galitin at kamkamin, nakawin ang pera ng bayan kasi they don't care about us at all. Diba? Ganon ka dapat sumagot, mga palangga. Hindi mo pwedeng i-ignore ang mga problema ng bayan. Kaya ka nga,
sinatawag na leader or na hindi naman siya leader? Kasi sa isang leader, ang skills, di ba? Ang leadership skills, even you are a manager, whatever, manager, leader ka ng like congregation or religious group, meron kang kakayahan, meron kang katangian kapag nag-aaway, nagkakaproblema ang iyong nasasakupan, aayusin mo. Hindi mo sila pagsasabungin. It's the same concept sa mga anak mo. 10 ang anak mo, yung isa matalino, yung isa hindi masyado matalino, yung tong isa masyado mong inaapi bilang nanay o tatay, na ikaw dapat kasing talino ka ng kapatid mo. You know, lalong magre-rebelde itong medyo hindi ganun katalino kasi you always compare. 'Di ba? Yung sa panganay o sa pangalawa. So dapat bilang isang leader, bilang isang nanay o tatay, ayusin mo sila. I-reconcile mo sila. Wala kang ipapakitang kampe. Ganun din as a president na kapag may nag-alsa, sabi nga ni Kuting, di ba? Dilawan, pag tinanong ko siya sabi ko sa kanya, Kuting Jr., nung time lang hindi pa siya presidente, ano yung way or ano yung magiging pamamaraan mo kapag nag-appoint ka, okay, ng iyong mga gabinete? Ano ang sabi niya? Pipili tayo ng mga magagaling na tao. Walang problema kung ano man ang kanilang political color. Mga ganyan. Kasi ang importante, makatulong sa ating bayan, Yung pala, pumili siya ng mga smuggler. Pumili siya ng mga may record ng kawatan katulad ni Mel Robles. Yung pala, ang intensyon nila ay sasamsamin o kakamkamin ang pera ng bayan para sila ay magsama-sama maging milyonaryo. Milyonaryo, di ba? Ang sabi ni Lisa, again, as a president, kailangan mong pakalmahin. Ngayon, ang mga militar, galit na ang iba sa kanila, marami sa kanila, dahil nakikita nila ang kababuyan ni Kuting. So, anong ginagawa ni Kuting? Para mapatunayan sa mga men and women in uniform na siya ay leader sa kanila. Anong ginawa ni Kuting? Wala. Sa halip, nag-alay-alay ng wreath, ng bulaklak, doon sa mga Australian soldiers. Pero ang mga nangamatay nating mga soldiers, deadma lang. Kahit anong hinaing ng ating men and women in uniform, diyan sa iba't ibang mga lugar na sila ay pina-floating status, sila ay tinatanggal. Not only men and women in uniform, the rest of the government employees and appointees na pinag-iinitan nila, itinatapon nila sa hibok-hibok. Imbis na dadaanin, di ba remember, meron tayong expose na tinanggal ng mga matataas na general, naging floating status na, hindi nila alam kung bakit sila tinanggal sa pwesto nila without explanation. Na hindi nga idinadaan sa court martial hearing nila dyan sa hindi dinidinig kung ano ba ang naging problema ni Major ganito, bakit siya tinanggal. Basta na lang siyang tinapon kasi gustuhan ni Lisa. Hindi po ganyan ang pagpapatakbo ng gobyerno o ng isang negosyo o ng isang asosasyon na tatanggalin mo na lang without due process. Na hindi mo pinaliwanag ang iyong anak, ang iyong empleyado na bakit kita tinanggal. Kaya ka tinanggal, kasi ikaw ay hindi ka nagpa-function ng mabuti, nagtitext ka lang, nakita ko nagtitwerk-twerk ka lang, so bigyan kita ng what? Ng warning na baka pwede mong baguhin, i-improve mo, wag ka na mag-twerk-twerk. So that's how you take care your people. Now, millions o thousands, 100,000 o thousands of KOJC members from all over the world. Napanood ko, mayroong sa Amerika, sa Australia, sa kung saan-saan bahagi ng Pilipinas na nakikisimpatya, nakikisabay sila sa oppression, sa suppression, sa harassment, panggigipit na ginagawa ng gobyernong ito. Walang ginawa si Kuting. Anong ginawa pa niya? Nung tinanong siya ng interviewer, ano masasabi mo sa kay Pastor Kibuloy? Sabi niya, harapin na lang niya yung ganyang kaso. Ano ang dapat niyang gawin bilang isang presidente para hindi mag-ignite ang apoy? Bilang presidente, dapat ang tamang sagot, hindi natin dapat panghimasukan ang issue ng ating mga religious group o religious people. Kung mayroon mang nagawa si Pastor Kibuloy, hindi dapat siya nililiti sa Kongreso. Dalhin dapat yan sa tamang korte. That's how you answer the question. Hindi, anuhin na lang natin, magpakita siya kasi ganun. Kasi,
Alam ko at alam nyo rin na naniniwala sa pangyayari ngayon na sila ang nasa likod ng panggigipit kay Pastor dahil nga si Pastor not only nagbibigay ng plataforma or platform o ng avenue kay Sara at kay Pangulong Duterte, and the new thing now is plano nila pong kakamkamin ang Prayer Mountain Place ninyo. And with that, mga kababayan, KOJC members, hindi niyo man po ako ka-member, pero pareho tayong nararamdaman yung pang-aapi, yung pagsusuppress. Hindi naman kailangan pareho tayo maging miyembro ninyo ako para ako maniwala sa inyo o para para magbigay ako ng simpatya. Dahil pare-pareho tayong tao. 'Di ba? Kung naniniwala kayo sa Diyos, ako din naniniwala. Kahit anong pangalan ng Diyos nyo, at the end of the day, sa ating mga kamatayan, 'di ba? Baka magkita-kita tayo sa langit at ang iba sa impyerno o kung ano pa man. Ang ubot ko silingon, ang ibig ko sabihin mga palangga, as long as we are here in this cruel world, we will try our best para maging tao, hindi para maging ahas. Katulad ng buwaka ng inang Lisa Marcos. Kasi mga kababayan, kung gusto ko lang maging ahas sa inyo, kung gusto lang kumamkam ng pera, nandyan na ako sa loob ng snake pit. I was there. I was invited sa inauguration. Nakita nyo naman yan. Hindi ko na kailangan isalaysayan sa inyo lahat. Kung gusto ko lang magnakaw, si Lisa Marcos palangga, madali lang yung bulahin. Sasabihin ko, ay, ang sexy-sexy mo naman, Lam. Hindi ka butod. Baka gupagwapa sa imo. Lam, baka naman pwede ako maka-project ng ganito. I was there already. And people, surrounded ako ng mga taong may vested interest. Remember, may nag-offer sa akin ng 2 milyon. 2 milyon for what? Idikit ko lang siya kay Lisa. Kung ako'y nag-i-aim lang ng kakapiranggot na 2 milyon kapalit ng dignidad ko, kung ako ay scammer, lahat ng mga taong lumapit sa akin, sige, 1 milyon ka dyan, 2 milyon, 5 milyon, akin ang mga resume nyo. I can make money. Not only 2 million, millions of millions. Kung ako ay ibinenta ko ang kaluluwa sa mga satanas na katulad ni Lisa Ahas at ni Kuting. But I chose to stand for what is right. And until the last drop of my blood, mga palangga, I'm telling you, lalabanan ko ang mga putang inang ito sa panggigipit, hindi lang sa akin, sa inyo, KOJC, sa lahat ng mga Pilipino na nakakaranas ngayon ng kahirapan dahil sa panghako. Hindi ko pinagpalit, hindi ko inisip na 2 milyon, 10 milyon, nakakamkamin ko dahil sa pakikipagsabwatan sa mga yan. Hindi ko yan pinili. Kahit maghirap ako at magtinda ako ng pulburon, yung literal na pulburon, di ba? Para makaahon sa buhay. Pero hindi ko ipagpapalit ang paniniwala at paninindigan ko nung ako ay kinampanya ko si Kuting. Nagkasala na nga ako sa part ko eh. Di ba? I am one na instrumental kung bakit nagnalo ang Kuting dahil sa pag-asa ko na akala ko babaguhin, bubudulin ko pa kayo. Once is enough. 2 is too much. 3 is gurgurin na natin sila. Kaya you get up, speak up, and let's speak them up peacefully. You, men and women in uniform, military, police, I know you have this, may puso kayo. Ulit-ulitin ko sa araw-araw ng vlog ko, nakikiusap ako, maawa kayo sa mga nagpe-prayer rally. Huwag nyo silang saktan. Dahil hindi nyo kayang kontrolin ang mga pangyayari sa mundong ito. Baka mag-backfire sa inyong lahat. Tao rin kayo, may pamilya kayo, huwag nyo silang sasaktan. Sa halip, solusyonan nyo sana ang problema ng hinaing nila. Kaya sila lumabas sa kanilang mga bahay to speak up dahil sobra na. Demonyo na ang gobyernong ito. Then sasaktan nyo pa sila. Binenta nyo na rin ang kaluluwa nyo kay Satanas. Again, to Pastor Kibuloy and the rest of the KOJC and the rest of the Filipino people, only one life to offer in this world. Isang beses lang tayo lahat mabuhay at mamatay sa mundong ito. Make it right. Make it worth it ang buhay nating lahat. Hindi man tayo mayaman, tama lang ang buhay natin, naghihirap tayo, mas masarap mamatay ng lumalaban at isinisigaw ang katotohanan kaysa mamatay kang oppress for the rest of your life. Nasa kabaong ka na, hindi ka na makakagalaw. Nasa loob ka na, oppress ka pa rin. Hindi ka na makagalaw, oppress ka na doon sa loob. Habang buhay ka, ilaban mo
yung paniniwala mo at karapatan mo sa mundong ito. Dahil yung hayop na yan, mga yan, hawak lang nila ang trillion money natin, national budget, but mas makapangyarihan ang sama-samang puwersa, lalo na ang kapangyarihan lang natin, ang weapon lang natin, ay yung mga ngangabels natin. This is your Fair Lady Maharlika. See you later, mga palangga.